Binagsa ang burol ng isang lalaking natagpuang pugot ang ulo sa Montalban, Rizal. Pero laking gulat ng pamilya ng lalaki dahil bigla raw nag-online sa Facebook ang kanilang pinaglalamayan. Maling akala pala. May report si Rafi Tima. Ilang araw nang pinaglalamayan ng pamilya Faildog ang bangkay sa loob ng kabahong na ito sa barangay Santo Niño, Marikina City. Buong akala nila, ito ang nawawalang uniko iho ni Mang Ricardo Faildog na si Junmar. Enero pa raw kasi hindi nagpapakita ang anak, kaya nang may matagpo ang pugot na bangkay sa Montalban, Rizal noong February 22, inakala ng pamilya na siya na si Junmar. Ilang palatandaan daw kasi sa katawan ng anak, tugma sa natagpo ang bangkay. Maging ang tiyahin na nagpalaki kay Junmar, positibo siyang kinilala. Nakita ko siya talaga. Dahil yung palatandaan na balat niya dito sa dibdib, at saka yung ano niya rito sa may nunal, pareho. Pareho. Yung laki ng katawan niya, siya rin dahil parating niya nakakasama siya eh. Kaya sabi ko, anak ko na to, gano'n. Nakita ko yung bangkay nung ginanya nila, sa paa pa lang umiyak na ako kasi maputi. Maputi yung paa niyan eh. Pati kamay, maputi din yung kamay niyan. At nung sinabi kong menunal sa batok, yun na raw, positive na yun ang akin. Di inangkin ko, umiyak ho ako, katakot-takot na iyak. Bago i-release sa pamilya, isinailalim pa raw sa medical legal examination ng bangkay bago dinala sa Marikina para iburol. Kaya naman laking gulat daw ng ilang kaanak nang biglang mag-online si Junmar kahapon sa social networking site na Facebook. Tinanong ko siya, akala ko papa niya. Sabi ko, kuya, anong nangyari sa anak mo? Ba't ganun ang nangyari? Sumagot na, anong nangyari, tita? Buhay ako, sabi niya gano'n. Si John Marto. Sabi ko, hindi, patay ka, minumulto mo ko. Sabi kong gano'n. Di sabi niya, hindi tita, kung gusto mo, sabi niya, mag-on cam ka. Maging ang ama ni Junmar hindi makapaniwalang may nakakontak sa anak sa Facebook. Ginawa na raw kasi niya ito mula nang mawala ang anak. Hindi, patay na yan. Wag natin gawin biro. Eh yung bayo ko, pinipilit, nakakausap nga ito. Sabi ko, susuntukin ko na nga sana kagabi. Dahil talagang bibisit ako. Para patunayang buhay, personal lang nagtungo si Junmar kaninang umaga sa Marikina kung saan sinasabing siya ay nakaburol. Dala niya ang dahilan kung bakit siya nawala, ang kasintahang kanyang itinanan. Nagulat ka ba? Ano yung naramdaman mo nung sinasabing pinaglalamayan ka na? Natawa kasi kitang-kita andun ako boy na boy tapos naglalamay sila ng iba. Pero natakot din kasi kung gano'n kaya totoo mangyari sa akin. Matapos itawag sa Antipolo Memorial Services ang pagkakamali, agad namang binawi ng punerarya ang bangkay. Pinanood pa ni Junmar habang binubuhat ang kabaong ng bangkay na inakalang kanyang katawan. Giit ng punerarya, dumaan sa proseso ang pagbibigay nila ng bangkay sa pamilya Faildog. Positibo raw itong kinilala ng pamilya. At sa halos 3 linggo nitong nakalagak sa kanilang morgue, walang ibang nag-claim dito kundi ang pamilya Faildog. Pero hindi pala ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa kanila. Pangatlo na raw si Junmar sa inakalang patay, pero kalaunay lumutang. Yung sa unang 2 beses talagang walang nag-claim. Wala. Ganun nga, pinapalibing na lang namin. Sa kaso nito ngayon, anong gagawin niyo? Ipalibing na lang. Para tapos na, wala na magano. Pero mga ilang araw, ilang buwan nyo hintayin? Hintayin mo na mga once man lang, yung 1 month. Sa kabila ng pagkakamali, babayaran ng pamilya Faildog ang bahagi ng gastos sa burol. Bagamat gipit, okay lang daw sa pamilya. Ang mahalaga, buhay si Junmar at buo pa rin ang kanilang pamilya. Rafi Tima, GMA News. Mga kapuso, laking gulat ng isang pamilya sa lungsod ng Marikina na ilang araw na naglalamay dahil ang kaanak na inakala nilang patay na, buhay pa pala. Nakatutok si Rafi Tima eksklusibo. Ilang araw nang pinaglalamayan ng pamilya Faildog ang bangkay sa loob ng kabahong na ito sa barangay Santo Niño, Marikina City. Buong akala nila, ito ang nawawalang uniko iho ni Mang Ricardo Faildog na si Junmar. Enero pa raw kasi hindi nagpapakita ang anak, kaya nang may matagpo ang pugot na bangkay sa Montalban, Rizal noong February 22, inakala ng pamilya na siya na si Junmar. Ilang palatandaan daw kasi sa katawan ng anak, tugma sa natagpo ang bangkay. Maging ang tiyahin na nagpalaki kay Junmar, positibo siyang kinilala. Nakita ko siya talaga. Dahil yung palatandaan na balat niya dito sa dibdib, at saka yung ano niya rito sa may nunal, pareho. Pareho. Yung laki ng katawan niya, siya rin dahil parating niya nakakasama siya eh. Kaya sabi ko, anak ko na to, gano'n. Nakita ko yung bangkay nung ginanya nila, sa paa pa lang umiyak na ako kasi maputi. Maputi yung paa niyan eh. Pati kamay, maputi din yung kamay niyan. At nung sinabi kong menunal sa batok, yun na raw, positive na yun ang akin. Di inangkin ko,
Umiyak ho ako, katakot-takot na iyak. Bago i-release sa pamilya, isinailalim pa raw sa medical legal examination ng bangkay bago dinala sa Marikina para iburol. Kaya naman laking gulat daw ng ilang kaanak nang biglang mag-online si Junmar kahapon sa social networking site na Facebook. Tinanong ko siya, akala ko papa niya. Sabi ko, kuya, anong nangyari sa anak mo? Ba't ganun ang nangyari? Sumagot na, anong nangyari, tita? Buhay ako, sabi niya gano'n, si John Marto. Sabi ko, hindi, patay ka, minumulto mo ko, sabi kong gano'n. Di sabi niya, hindi tita, kung gusto mo, sabi niya, mag-on cam ka. Maging ang ama ni Junmar hindi makapaniwalang may nakakontak sa anak sa Facebook. Ginawa na raw kasi niya ito mula nang mawala ang anak. Hindi, patay na yan. Wag natin gawin biro. Ay yung bayo ko, pinipilit, nakakausap nga ito. Sabi ko, susuntukin ko na nga sana kagabi. Dahil talagang bibisit ako. Para patunayang buhay, personal lang nagtungo si Junmar kanina umaga sa Marikina kung saan sinasabing siya ay nakaburol. Dala niya ang dahilan kung bakit siya nawala, ang kasintahang kanyang itinanan. Nagulat ka ba? Ano yung naramdaman mo nung sinasabing pinaglalamayan ka na? Natawa kasi kitang-kita andun ako boy na boy, tapos naglalamay sila ng iba. Pero natakot din kasi kung gano'n kaya totoo mangyari sa akin. Matapos itawag sa Antipolo Memorial Services ang pagkakamali, agad namang binawi ng punerarya ang bangkay. Pinanood pa ni Junmar habang binubuhat ang kabaong ng bangkay na inakalang kanyang katawan. Giit ng punerarya, dumaan sa proseso ang pagbibigay nila ng bangkay sa pamilya Faildog. Positibo raw itong kinilala ng pamilya. At sa halos 3 linggo nitong nakalagak sa kanilang morgue, walang ibang nag-claim dito kundi ang pamilya Faildog. Pero hindi pala ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa kanila. Pangatlo na raw si Junmar sa inakalang patay, pero kalaunay lumutang. Yung sa unang 2 beses talagang wala nag-claim. Wala. Ganun nga, pinapalibing na lang namin. Sa kaso nito ngayon, anong gagawin nyo? Ipalibing na lang. Para tapos na, wala na magano. Pero mga ilang araw, ilang buwan nyo hintayin? Hintayin mo na mga kaya mga once man lang, yung 1 month. Sa kabila ng pagkakamali, babayaran ng pamilya Faildog ang bahagi ng gastos sa burol. Bagamat gipit, okay lang daw sa pamilya. Ang mahalaga, buhay si Junmar at buo pa rin ang kanilang pamilya. Rafi Tima, Nakatuto, 24 Oras. Samantala, isang lalaking inakalang patay na ng kanyang mga kaanak ang biglang lumitaw sa burol sa Marikina. Ang paliwanag ng lalaki kung bakit hindi siya muna nagpakita sa saksi exclusive ni Rafi Tima. Ilang araw nang pinaglalamayan ng pamilya Faildog ang unik-uiho nilang si Junmar. Nawala raw siya noong Enero, pero nakilala nila bilang ang bangkay na natagpong pugot sa Montalban, Rizal noong ika-22 ng Pebrero. Base rayan sa ilang palatandaan sa katawan at positibong pagkilala ng tiyahing nagpalaki kay Junmar. Isinailalim pa umano sa medical legal examination ng bangkay bago ibinigay sa pamilya Faildog at dinala sa Marikina para iburol. Nakita ko siya talaga. Dahil yung palatandaan na balat niya dito sa dibdib at saka yung niya rito sa may nunal, pareho. Kaya yung laki ng katawan niya, isa rin dahil parati niya nakakasama siya eh. Kaya sabi ko, anak ko daw. Nakita ko yung bangkay nung ginanya nila, sa paa pa lang umiyak na ako kasi maputi. Maputi yung paa niyan eh. Pati kamay, maputi din yung kamay niyan. At nung sinabi kong menunal sa batok, yun na raw, positive na yun ang akin. Di inangkin ko, umiyak ho ako, katakot-takot na iyak. Kaya naman laking gulat daw ng ilang kaanak nang biglang mag-online si Junmar kahapon sa social networking site na Facebook. Tinanong ko siya, akala ko papa niya. Sabi ko, kuya, anong nangyari sa anak mo? Ba't ganun ang nangyari? Sumagot na, anong nangyari, tita? Buhay ako, sabi niya gano'n, si John Marto. Sabi ko, hindi, patay ka, minumulto mo ko, sabi kong gano'n. Di sabi niya, hindi tita, kung gusto mo, sabi niya, mag-on cam ka. Lalo pa itinagulat ng lahat ng personal na magpakita si Junmar sa lugar kung saan sinasabing siya ay nakaburol. Kasama niya ang dahilan kung bakit siya nawala, ang kasintahang kanyang itinanan. Nagulat ka ba? Ano yung naramdaman mo nung sinasabing pinaglalamayan ka na? Natawa kasi kitang-kita andun ako boy na boy, tapos naglalamay sila ng iba. Pero natakot din kasi kung gano'n kaya totoo mangyari sa akin. Agad namang binawi ng Antipolo Memorial Services ang bangkay. Si Junmar, pinanood pa ang pagbuhat sa kabaong ng bangkay na inakalang kanya. Giit ng punerarya, dumaan sa proseso ang pagbibigay nila ng bangkay na 3 linggo nang walang kumukuha bago positibong kinilala ng pamilya Faildog. Babayaran pa rin daw ng pamilya Faildog ang bahagi ng gastos sa burol. Ang mahalaga, buhay si Junmar at buo pa rin ang kanilang pamilya.
Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi.